So ito yung cuttings na ikakalos natin. So ganito yung procedure ng pagkalos o pagpapatubo ng ugat ng grapes. So kung wala tayong hormone growth na nabili, pwedeng gamitin itong Zonrox tsaka dishwashing liquid. So lagyan natin to tubig. Ayan. Tapos ito Zonrox. Ayan. Isang takip. Then itong dishwashing. Ayan. Babad ng mga 2 hours, 4 hours. So kaya natin binababad ito ng 4 hours, 2 hours para ma-disinfect. Yung Zonrox kasi pang disinfect yan sa mga hindi natin nakikitang insects dyan sa mga rootings natin, sa mga cuttings. Kaya ganyan ginagawa natin para ma-disinfect at hindi kainin ng mga insekto itong cuttings natin. So maraming paraan para makapagpaugat tayo ng grapes. Hindi lang ganito yung paraan, pero step by step kung gagawin para malaman natin at hindi masayang yung cuttings bago natin itanim. So ang ginagawa ko to is ikakalos ko to para mas mabilis tumubo yung ugat niya. So after natin binabad ng 4 hours, ito yung ginawa ko. Bali binalot ko siya ng papel, tapos nilagyan ko ng basang tubig, tapos binalutan ko siya ngayon ng cling wrap. So kaya binalutan ko ito ng cling wrap na ganito para yung basang tubig na yon, yung nandoon sa papel, mapanatili yung moisture doon sa loob. Kapag binalot mo siya at walang hangin na lumalabas, magkakaroon yan ng moisture. Kapag nagkaroon ng moisture, mapanatili niyang basa yung basang papel na yon, at doon magsisimula yung pag-ugat ng cuttings natin. So kapag mainit dun sa loob, the more na magpapawis dun sa loob. So kaya mas mabilis ngayon tutubo yung mga ugat niya. So ganito yung mga ginagawa natin para mas mapabilis tumubo yung ugat, hindi masayang yung mga cuttings natin bago natin itanim dun sa plastic container or sa plastic seedlings ng pagtataniman natin. So ngayon ginugupit ko na to. Usually 20 days to, pero 12 days pa lang tinignan ko na kung gaano kabilis yung pagpropagation ng ganito, yung paghanda ng pagpaugat ng grapes. So inobserve natin na 10 days to 12 days, buksan na natin to para makita natin kung effective ba yung pagkakalos natin. So sa 2 weeks na inantay natin, so ito yung result. May makikita na tayong mga ugat. Ayan. Pansin nyo dito sa baba, dahil nandiyan yung basang papel, dyan lang tumubo yung ugat na inano natin. Nagpapawis siya, at the same time, napapanatili yung basang papel dun sa cuttings ng grapes. So ganyan yung magiging result. Ayan, ito po. Ayan. Tapos lahat ng mga cuttings natin dapat kapag pinutol nyo yan, mag-iwan kayo ng mga 2 inches from dito sa dulo hanggang dun sa may buko ng cuttings
para dyan magsisimula mag-uugat yung cuttings. So yung iba parang hindi pa siya tumubo kasi 12 days pa lang. Pero ito, meron, ayan, patubo pa lang sila. So para ganito pong gawin natin para hindi masayang yung binibili nating cuttings. Kasi usually lahat hindi nila alam. Akala nila pag tinanim mo dun sa plastic container, hindi na nila binabad ng Sunrox o dishwashing liquid, okay na yung tanim nila, mabubuhay na. Pero hindi nila alam yung soil na pinagtaniman nila, mayroong mga N6 yun. Kaya kakainin lang nila. So ito parang nauna yung sumibol. Pero mag-ano din to, mag-uugat din. Ayan. Yan, dito sa part na to magkakaroon ng ugat niyan. Ayan. Yung iba parang hindi siya hindi pa siya tinubuan. Pero kapag umabot sana to ng 20 days, siguro din siya. Tutubo din yung niya. Ngayon tinignan ko lang kasi kung gaano kabilis tumubo yung ugat sa 12 days na ginawa natin. So ito yung result. Tapos kapag ganito na siya, may nakita na kayong ugat, saka na natin ilalagay dito sa may plastic container or plastic seedlings para makita natin buhay na talaga siya. So hindi na masasayang mga cuttings natin na binili kapag ganito yung ginawa natin. Yung ibang paraan naman na pagpapaugat ng cuttings, minsan nilalagay lang sa sako, tapos nilalagyan ng ipa, tapos doon magkakaroon naman ngayon ng ugat. Kasi once na kinulog mo yan sa part na yan, dito sa part na to, dito magkakaroon ng ugat. So bago natin i-transplant doon sa plastic seedlings na may lupa, ganito muna ang gagawin natin. So yung soil na pagtataniman natin, dapat dine-disinfect din natin yan. So ganito yung ginawa ko. So bali niluluto ko siya muna. Yung medyo basang soil na yan, may halong ipa, niluluto ko muna siya para mamatay yung mga insekto na nandyan. Kasi kapag hindi mo ginawa to, kakainin lang yung ugat ng mga insect na nandyan dyan dun sa cuttings. So sayang yung kinalos natin kapag nangyari yun. So dapat i-disinfect muna natin. So parang iluluto lang itong itong lupa na to. Tapos after mo to maluto at mapainit, saka natin ilalagay ito dito sa may mga plastic container o plastic seedlings para hindi masayang ang mga cuttings natin.